Hello guys! Welcome to my channel. For today's video, i-share ko lang sa inyo yung mga karapatan ng OFW na nakasulat sa kontrata na hindi natutupad. Pero bago yan, don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. At pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong video. Yun lang. Pang-apat sa kontrata ay yung the employer shall open a bank account for the HSW in KSA, subject to some rules and regulations, and shall deposit regularly every end of the month the salary of the HSW to the said account. The passbook or deposit slip or their equivalent shall be given to the HSW and remain in his/her custody. The employer shall help the HSW to remit his/her salary through proper banking channel. Yan. Nakasaad dito na kailangan kuhaan ng employer si worker ng bank account dito sa Saudi Arabia para dun ipapasok yung sahod. Pero kadalasan hindi natutupad to. May mga amo na tumutupad sila sa kontrata. Pero masasabi natin na karamihan sa kanila ay hindi tumutupad. Pang-5 sa kontrata, the household service worker shall be provided with continuous rest of at least 8 hours per day. May mga employer kasi na wagas sila magpatrabaho. Minsan, may mga worker na natutulog ng 4 na oras lang, 3 oras, depende sa mood ng amo yan. Pero hindi ko naman nila lahat. Yung number 6, rest day. At least 1 rest day per week. Ito talaga ang pinaka hindi natutupad sa kasunduan dito sa kontrata na to. Hindi sila nagbibigay ng day off. For acceptable medical reasons, the HSW shall be allowed to rest and shall continue to receive his/her regular salary. The employer shall shoulder the medical expenses. Etong number 9, madalas naman natutupad to, pero may mga amo pa rin na hindi nila tinutupad to kasi pag may sakit yung worker nila, pinapainom lang nila ng gamot, papahingahin lang ng 1 oras, tapos trabaho ulit. Meron namang mga amo na dadalhin sa ospital, asikasuhin, hanggang sa makauwi, hanggang sa gumaling, hindi sila pinagtatrabaho, buo ang sahod. Meron namang ibang employer na kapag nagkasakit ka, hindi ka nagtrabaho ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, ikakaltas sa sahod mo. Dito tayo sa number 14, special provisions. Dito tayo sa letter B. The employer and his family members and the HSW shall treat one another with respect and dignity. Alam naman natin dito sa Saudi Arabia na maraming napapahamak na domestic helper. Sa kadahilanan na walang respeto yung mga amo, nananakit, ganun din yung mga pamilya, yung miyembro ng pamilya nila nananakit, hindi pinapakain ng tama, walang sapat na tulog. Kaya etong letter B, hindi ako sigurado kung natutupad talaga to. Kasi iba-iba kasi ang ugali ng mga employer dito sa Saudi Arabia. Maswerte ka kung mapunta ka sa mabait na amo, malas mo kung mapunta ka sa salbahe. Isa pa tong letter D. The employer shall not deduct any amount from the regular salary of the household service worker. In case of deduction for lawful reasons, such deductions must be reflected in the HSW's payslip. Ito nga ang payslip, hindi natutupad eh. Ito pa kayang may mga employer tayo na kapag nakabasag ka, nakasunog ka ng damit, nalagyan mo ng Clorox yung damit, lahat yun ikakaltas sa sahod mo. Meron akong kaibigan, yung amo niya, mabait naman yung amo niya, kaso kapag may nagawa siyang mali, tulad na lang na nagtapunan ng upos ng uling yung carpet, automatically binawas sa kanya yung 200 without payslip,
basta na lang binawas. Kaya yun. Itong letter F, the passport and work permit, ikama, of the worker shall remain in his/her possession. Alam naman natin guys na hindi naman totoo to eh. May mga employer na kinukuha yung passport, hindi binibigay yung ikama. Dahil nga syempre nag-aalangan sila na baka takasan mo sila, 'di ba? Pero may mga employer na hinahayaan nila yung passport nila sa'yo, tulad ng employer ko. Yung passport ko nasa akin, hindi nila kinuha. Itong isa pa tong letter H. The employer shall explain to the members of his household the provisions of this contract and ensure that these are observed. Sa tingin nyo ba guys, natutupad to? May mga employer na hindi sila nagbabasa ng kontrata. So, paano nila may share sa family nila yung nakasulat sa kontrata kung hindi nila binabasa? 'Di ba? Yun lang guys. Yun lang muna sa ngayon kasi yun lang yung nakikita ko na hindi natutupad sa kontrata ng isang domestic helper dito sa Saudi Arabia. Kung mayroon kayong idadagdag, pwede nyo i-comment sa comment section para malaman naman ng iba kung ano yung iba pang nalalabag na rules ng employer sa ating mga workers. Yun lang, sana may natutunan kayo sa video to. Salamat sa panonood.